I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello Universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Meron akong i-upload dito mga bes. Panoorin nyo ito ha. Mga Marcos Loyalist supporters and of course Filipino and OFW. Shout out sa inyo. Mayroong isang loyalist dito. Mayroon po siyang open letter to Senator Amy Marcos. Ngayon mga kababayan, nag-umpisa ito. Siguro sinubaybayan rin niya talaga. Nag-umpisa ito, nagkaroon po ng ng ads itong maitim na budhi, no? Kasama ito si Piatos, no? So, marami pong Marcos supporters, loyalists ang nadismaya kay Senator Amy Marcos. Kasi bakit kanyo? Kayo ba naman, very obviously din naman, di ba? Ako, kayo, tayong lahat nakikita natin kung paano niya, no, na ipinagtanggol ang mga Duterte kaysa sarili niyang kapatid, di ba? Mismong sarili niyang kapatid. Ito real talk to guys. Nakikita ko mismong kapatid niya, sarili niyang kapatid, kadugo niya, sinisiraan niya pa, dinadrag niya pa baba, na mas inaangat niya pa ito si Sara Duterte. Biro nyo yun? Nakakalungkot lang talaga rin naman, oo. Ngayon, mayroon siyang sinabi tungkol dito sa China. Pero uunahin ko ito. Ito yung open letter guys basahin ko po sa inyo. Ayan, open letter to Manang. Yes, to Manang. Ngayon, basahin po natin. Ito nanggaling kay, ito guys pakinggan nyo yung kanyang sinabi. Kay Mark Ayan. An open letter to Senator Amy R. Marcos. Pakinggan nyo Sabi niya po dito, Manang Amy, sabi niya, in 2019, we stood by you. We campaigned for you, defended your name, and follow every instruction to help bring you to the Senate. Not because it was easy, but because we believe in what you represented. Sabing ganon. The Marcos brand of leadership. We carried your banner. We silence that doubt. We give you space in when others wouldn't. Tama nga naman. Even when support for you, when in many circles we remain loyal. And then, just last month, we received the same order. Sabi ganun. Include Manang, help her. We followed. We obeyed quietly, dutifully. Sabi niya guys. Medyo madamdami ng kanyang sulat ito kay Senator Amy even when many loyalist groups, those once admired you deeply, had already walked away. Siyempre guys, I'm one of them. Even when it grow harder and harder to defend your presence in our campaign, we continued to honor that order. Sabi niya ganun. But now, we can no longer hold our silence. Yan ang loyalist guys Tingnan nyo naman. Because the most painful betrayal isn't from strangers. It's from someone you called family. You, Manang Amy, you, Manang, are attacking your own brother. Tama siya. Obvious, di ba? Obvious yun guys, ang paninira niya mismo sa kapatid niya, ang Pangulo pa ng Pilipinas. Biro nyo? Sabi pa niya dito, and not because of principle, not because of a difference in vision, but because of pride, because of ambition, because of control, because of Duterte. You see, mga kababayan, dapat nga siya ang panganay. Kung talagang sinasabi ng papa niya na bantayan si PBBM, dapat nasa paligid niya lang dapat kumbaga always nasa beside siya ni PBBM, hindi sa beside ni Sara or ni Digong. Wala tayong nakikita since nung tumakbo sa pagkapangulo hanggang nakaupo ang Pangulo. Nakita niyo ba kinampanya ni Senator Amy Marcos si PBBM? Wala po ako nakita, sorry to say, pero wala kami na mga political content creator na pro-government, na pro-Marcos loyalist, ika nga na pro BBM,
which is Marcos Loyalist supporters kami, sa Kalye Survey, kami po ang higit na nakakatulong kay Pangulong Marcos Jr. Talagang kahit ang init ng araw, nandoon kami lahat. Walang problema. Basta matulungan lang namin ang Pangulo. Walang bayad-bayad yan. Ito kusang loob. Because, sinusuportahan namin ang Pangulo. Ganun eh. Yan na, tuloy. You didn't just choose politics over family. You choose distraction over dignity. Wow. This isn't strategy. This is strategy, and you didn't just disappoint your brother. You disappointed all of us, that ones who carried you even when it cost us. You see, guys, you were never alone. We helped you when it was hardest to do so. We give you a chance when others had already closed their doors. You see, mga beswa. And this is how you repay it. No. Diba? Tama yun. Yung suporta natin, 101% because we are Marcos Loyalists sa kanya. Lahat yun. Dinala natin because Marcos tayo. Sinuportahan natin from sa kanyang ama hanggang ngayon. Diba? Pero ito yung ano niya eh. Ito yung balik niya. Bakit nagkaganon? Diba? Ano ba ang problema ni Senator Amy? Bakit iniwan niya sa ere ang mismong kapatid? Okay? Well, kayo nang bahalang musga, mga kababayan. Ito sabi niya, you didn't just go low. You turn against your own. Oh my goodness. Sabi niya, guys, family should never be the first casualty of politics, but now the people see. And the silence we keep to protect you, it ends here. With heartbreak, Mark Ayan. Ayan, shout out kay Mark Ayan. Isang Marcos Loyalist ito, guys. Open letter to Manang, sabi niya. M goes. Hindi, totoo yun, guys. Marami pong na-disappoint na mga Marcos Loyalist sa kanya. Well, bahala na po ang Panginoon kay Senator Amy Marcos. Kumampi siya sa hindi karapat-dapat na mamuno. Kaysa tao na walang ginawa kundi tumulong sa kapwa Pilipino. Yan po ang ating mahal na Pangulong Marcos Jr. Pero nanatiling tahimik, mabait, may malasakit, action kaagad. Lahat yan. Nakikita mo yan kay PBBM. Kaya ako, kay PBBM lang ako, kay Congressman Sandro, doon lang po ako. Yun ang totoong tunay na Marcos. Okay? So, dahil dito, mga kababayan, ano po ang masasabi nyo? Tama po yun. Sinabi ni Ayan, nakakalungkot, nakakadismaya, nakakadisappoint. Ini-expect natin na susuportahan niya si PBBM, nandyan sa tabi niya. 'Di ba? Pero wala eh. Nasaan si Senator Amy? Nandoon po siya kay Sara Duterte. Pinagmamalaki niya pa kay Digong. Biro nyo? Sinong kakapi ng Pangulo? Wala nang iba kundi tayo lang. Mga Marcos Loyalist supporters, Filipino and OFW. Except ang mga anti-Marcos. Tayo lang eh, kakampi ng Pangulo. Kaya still, sabi ko nga sa inyo, sa mga Marcos Loyalist and supporters, walang iwanan. Hanggang sa dulo. PBBM tayo. Nagpapalabas ako dito ng mga videos, mga magagandang programa. Kasi tinutulungan natin ang Pangulo eh, para ma-inform ang ating mga kababayan. Hello, kasi ganito ang ating mahal na Pangulo, hindi nakaupo lang sa Malacanang, natulog sa loob ng Colombo. Siya po ay nagtatrabaho, very hard work ang ginagawa niya. Everyday walang kapaguran. Yes, totoo yun. Nakikita po natin yan. Si PBBM lang ang mayroong ganun. Every year na nagbabayad ng utang. 23, 24, 2022. Saan kayo makakitang ganyan? Tapos sasabihin nyo, maitim ang kulay ng Pilipinas. Well, dati maitim. Ngayon lumiliwanag na. Kasi, nabubulgar ang mga maitim na nangyari sa mga nakaraan. Tama nga, maitim ang budhi nila. So, dahil dyan guys, ito pa. Tingnan nyo ito Nakita nyo yan? Grabe, sobrang nadismaya ako talaga kay Senator Amy. Antindi, mga kababayan.
Oh, sabi nyo, baliktad dito guys. Grabe, ang tinding babae na ito. Kung akong kapatid nito, talagang pupuntahan ko mismo sa bahay niya, aawayin ko talaga eh. Pagmumuka ko talaga sa kanya, pag kapatid ko lang to. Ayan oh, I do trust China. Wow. And that is because they never invaded Philippines shore. Wow. Tayo nag-umpisa ng gulo. Bakit naman kasi natin hinabla sa World Court? Biro nyo yun. We started it. We pick a fight. And then, ngayon, yun pala hindi natin kaya. Ano ba? Klase yun. Talagang takaw, gulpi tayo. Sabi niya. Very short lang ito guys ha. In-upload ito ni Pilipinas Today 4 days ago. We do trust China. That is because they never invaded Philippine shore. Goes. Ano guys ang kapalagayan ko ninyo kay Senator Amy? Tayo ba ang nangunguna na nanghaharas? Palagay ko hindi yata nagre-research ito, wala yatang alam ito. Tayo nag-umpisa ng gulo. Wow. Tayo pa ang nag-umpisa ng gulo. Biro nyo yun? Guys, narinig nyo? Bakit naman kasi natin hinabla sa World Court? Alam nyo guys, ilang taon na ba si Senator Amy? Palagay ko may kasabihan tumatandang paurong ito. Kaso lang guys, no, sa totoo lang, napakabait lang talaga si PBBM. Hindi marunong mang-away. Di ba? Hindi niya kayang pagsabihan siguro itong kapatid niya or hindi natin alam. No? Lumalala si Senator Amy, mga kababayan. Ayan, no? Tayo daw nag-umpisa ng gulo. Kakampi daw sa China. And that is because they never invaded Philippine shore. Talaga lang, Senator Amy, talaga lang, ano yung sinabi ni dating Chief Justice Carpio? Isinuko ni Digong yung Ayungin Shoal sa China. Paano po yun? Talaga lang. Wala siguro guys alam ito. Hindi yata nagre-research. Tayo daw nag-umpisa ng gulo. Bakit naman kasi natin hinabla sa World Court? Bakit nga ba? Diba? We started it. Sabi niya. We pick a fight. Then ngayon, yun pala hindi natin kaya. Ano bang klase yun? Talagang takaw gulpi tayo. Bakit? Kailan ba tayo nanghaharas, Senator Amy? Hindi naman tayo nanghaharas eh. Ang China lang eh. Bakit? Mula nung naumupo si Digong, ganyan na po ang nangyari. Diba? Mga panahon ng mga pangulo, nakaraan, wala naman nagbabawal dyan eh. Walang China dyan. Hindi nagpapatayo ng mga base militar nila dyan. Bakit nung umupo si Digong, nandyan na sila? Ano nangyari? Baka naman totoo yung sinabi. Isinuko ni Digong sa China itong Ayungin Shoal. Kaya sila nanghaharas. Di ba? Baka naman totoo yung naisip ko. Hindi naman siguro manghaharas ang China pag walang nagkaroon ng agreement ng dating administrasyon Duterte. You see, tayo pa ngayon ang lumalabas na nanggugulo. Saan kayo makakita na klaseng tao na katulad nito na walang pinagkaiba sa komunista? Di ba? Yung mahilig mag-diverted ng issue. Pro-communist ito guys eh. Ang tingin ko lang Digong na Duterte na Duterte style. Saan kayo makakita niyan, mga kababayan? Ay nako, ito ba yung napanood ni Pangulong Marcos Jr. kaya? Ano kaya nasasabi niya tungkol dito sa kapatid niya na ito? Hindi tayo nag-umpisa ng gulo. Sila ang nag-umpisa ng gulo. Teritoryo po natin yan, sakop ng economic zone natin. Malinaw yan. Nasa Google po ang mapa ng West Philippine Sea. Yan ang pakatandaan nyo. Buti pa talaga si PBBM. Bakit? The only president na pinagtanggol niya talaga yan. Well, siyempre sa iba, pero ang nakagagawa lang na talagang pinagtanggol niya kahit saan international forum, summit, si PBBM lang ang may lakas loob na tumayo para panawagan sa China na itigil ang panghaharas dyan po sa West Philippine Sea. Thailand man yan, Indonesia man yan, ang summit na yan,
mga international forum, ma-US man o sa Europe, yun ang lagi niyang bukang bibig na sa amin, ang West Philippine Sea, ang Ayungin Shoal, sakop po ng economic zone natin. Yan si PBBM. Pinagtanggol niya talaga yan. Pero itong kapatid, oh my goodness guys, nakakalungkot. Grabe, ang hilig mang baliktad. Kapatid ba yan talaga? Marcos ba ito talaga? Kapatid ba talaga ni PBBM ito? Hindi ko mawari eh. Parang minsan naghihinala nga ako. Hindi yata to kapatid eh. Di ba? Kahit may alitan kayo ng kapatid mo, pero hindi kayo pwedeng humantong sa ganito. Pinablik mo pa. Sana kung mayroon kayong hidwaan ng magkapatid, hindi mo na dapat dinaan sa mga ganito. Di ba? Sino nakakahiya dito? Siya. Maraming nagmamahal kay PBBM dahil tahimik ito, hindi pala away ito eh. Ito taratitat ito, daldalera ito si Senator Amy. Well, ano pong bahalang musga mga kababayan. Ako, basta masasabi ko na-disappoint ako talaga. Sobrang na-disappoint ako kasi mas pinabura niya po ang ibang tao kaysa sa sariling kapatid. Siguro kung buhay pa yung dating Pangulong Marcos Sr., ewan ko na lang, baka ginulpi na ito. Hindi ko alam baka pinaggalitan ito talaga sa ginagawa niya. Oo, totoo yun. Hindi ko man parang feeling ko lang. Siyempre, sarili mong kapatid, dadadrag mo pababa, sa tingin nyo kaya matutuwa yung ama? Natural, hindi. Di ba? Baka mamaya, matagal niyang pinagsasabihan ito. So yun guys, ang aking pinaka-latest update sa inyo, pinaalam ko lang sa inyo na tuloy-tuloy po ang support natin kay Pangulong Marcos Jr., walang iwanan. Support na natin, ibigay natin ng todo. Hindi po tayo papayag na ginaganyan-ganyan lang siya, no? Itaas natin ang bandila ng Pilipinas kasama ang Pangulong Marcos Jr., ipagtanggol natin sa mga pro-China na yan. Huwag iboto ang padapa. So, maraming salamat. See you watching. See you again on my next uploads video. Bye and baboos. God bless Philippines.